Para mas tabingi pa sa kanyang peluka ang logic ni Senator Marcoleta sa suhestyon niyang isuko na lang ang Kalayaan Group of Islands sa mga dayuhan. His dangerous proposal to abandon the Kalayaan Islands just because it is supposedly outside our EEZ reveals a shocking ignorance of both history and law. Ang exclusive economic zone ay hanggang 200 nautical miles mula sa Pampang. Rights yan para sa resources tulad ng pangingisda at oil exploration. Pero hindi ibig sabihin na kapag lagpas na sa 200 nautical miles, hindi na teritoryo ng Pilipinas. Hindi ba niya alam na ang mga ibang bansa may teritoryo na nasa labas ng EEZ nila, katulad ng Guam para sa Amerika o Greenland sa Denmark? Marcoleta's ignorance of international law is embarrassing, but his non-recognition of our own domestic law is unforgivable. Alalahanin natin na he swore an oath to obey and defend the Constitution and our own laws. Atin ang Kalayaan Group of Islands. Upang pagtibayin na atin ang mga islang ito, isinagawa ng Pilipinas ang effective occupation. Naglagay ng local government unit, nagpatayo ng mga paaralan at health center, at tinirahan ito ng mga Pilipino na regular na bumoboto tuwing eleksyon. Under Republic Act 9522 in 2009, the country's borders were adjusted in accordance with UNCLOS, classifying the KIG as a regime of islands, making it clear in both law and history that the territory undoubtedly belongs to the Philippines. Senator Marcoleta, hindi kailanman dapat maging opsyon ang pagsuko ng teritoryo, lalo na't dugo at pawis ng mga magigiting na Pilipino ang puunan para protektahan ito. Kung mayroong dapat i-give up o isuko, yan ang pagiging senador ng isang traidor sa sarili niyang bansa. Isa kang Judas. Agyamanak, Attorney Dino De Leon po, at dapat patas sa batas.